Season 4! Sabado night na naman ang siguradong good vibes ang dala namin sa inyong bahay at dito sa studio! Dahil sa mga bit-bit naming bagong kaalaman na perfectly matched with bonggang tawanan! Mga kapuso, this is Celebrity Vlog Season 4! At ang ating mga gangnan for tonight, napaka-sexy mo naman ngayon, Chuchay, Gladys Guevara! Yay! Ligtas ka sa dengue. Yes! Ligtas ka sa dengue pero hindi ka ligtas sa alien Brad Pitt! At bakit dalawa lang kayo? Ako nga, ano? Ano ibig mo sabihin? O ano to? O, Jose, diba? Jose! O diba, sabi ko sa inyo, kayo, pinupush nyo ng pinupush, eh, hindi naman talaga wagas ang pagtingin, o, wala, o. Ah! Wait a minute! Bakit mo hinahanap? Kajuge-juge fans club po kayo dyan. Wait! Wala nang ngangana, o. Wait. Ano? Nagtatampo ka ba? Hinahanap mo si Kuya Jose? Ay, syempre, hindi tayo kompleto. Siguro nag-LQ kayo. Syempre, hindi naman pwedeng puro salita lang, eh. Dapat nagpapakita. Nagtatampo. Sayang naman yung outfit mo. Nagpabango pa ako, yung gusto niya, yung pabango na parang amoy sulok. Di bale, nag-text siya sa'yo. Hayaan mo na siya. Sabihin Ito, mo. sabi niya, oh, Jugs, bis na kita. Oh, sabi niya? Impact, ha? Impact. Impact. Ano Meron siyang padalang video message sa'yo. Gusto mo panoorin? Sabi ko na sa'yo! Gusto mo panoorin? Sige, panoorin natin. Bubluetooth ko ron. Saan? Ayun. Sige. Para mapanood natin lahat. Bubluetooth ko ron. Yan. Ito pala. Bakit naman galing sa banyo? Oh, good morning, my loving Jugs. Ngayon, naniniwala ka na kahit na dito, kahit saan ako magpunta, lagi kitang kasama. Parang hindi kumpleto ang araw ko eh. So ngayon, sorry, hindi ako makakapunta dahil, alam mo, medyo busy, masama ang pakiramdam ko. Pero gumagaan ang pakiramdam ko pag nakikita kita. Ang bango-bango mo talaga. Naaalala kong lola ko pag inaamoy kita. May aparador pa, ano ba yun? Pero huwag kang mag-alala, ako hindi mo ako makakasama ngayon, pero ikaw, kasama kita. Kahit saan, kahit anong oras, lagi ka dito. I miss you, Jugs ko. Ika na, sleep tayo. Kinilig ka, Ate Oge! O, Jugs, kung saan ka man naroroon, huwag ka nang bumalik. Bakit? Dahil hindi po nasayang ang outfit ko, hindi nasayang ang pabango ko. Hindi naman pwedeng dalawa lang sila dyan. May uupo po dyan, napaka-pogi. Ayan ang kupas! Diba? Of course. Idol natin lahat. Idol! Eto, alam na natin lahat yung mga kwalifikasyon. Alam na natin, actor, Yes. comedian. kung Ito ano-ano ang pa. ating poet. Oo. Poet. Ito ang oo. ating poet. Yan. Lalong lumalakas ang sex appeal. Yeah! Yun na! Ito talaga, sa palagay ko, ang magiging best gangnam. Please welcome for the first time in Celebrity Bluff, Joey De Leon! Oh, sabi ko sa'yo eh! Ito naman talaga kasi. Ano ba yun? Ang inyong Ano yun? poet. Dumikit! Ayos yung jacket natin Ay, ah. magandang gabi sa inyong lahat. Hindi, si Jose, narinig ko yung message. Oh, ba? Bakit ba? Pero talagang, sinabi ko nga kay Brad Pitt, talagang pinagbiling ka sa akin. Alagaan daw kita habang wala siya. Paano pag-aalaga naman to? Magsama daw tayo. O magsasama tayo ng isang oras. Dito sa show. Sa Celebrity Bluff. Eh, dito po tayo, Joey De Leon. Players! Naku, Okay. this is very exciting. Alam niyo ba ang ating mga players ang tinatawag na mga heartthrobs ngayon? Parang ikaw noon.
Nung araw, heart throb. Ngayon, heart Attack. ailment. Ailment naman. Di naman nananakot. Ailment lang. Eto na ang flashy swingman mula sa College of St. Benilde Blazers, Jonathan Gray! Go, go, go! UAAP Season 76 MVP from FEU Tamaraw, Terence Romeo! Fight! Star player ng UP Fighting Maroons, Joseph Marata! Mga kapuso, makipagsabayan po kayo sa amin online. Gamitin lang ang hashtag #CelebrityBluff sa inyong Facebook and Twitter post. Salamat po. Players, Gangnams, are you ready? Let's play round 1. This is Fact or Bluff. At eto naman ang ating mga categories. Meron tayo, halikan mo, kainin mo, i-shoot mo for 2,000. So, Jonathan, Ayos ah. Maganda. Ayos In sequence, in sequence. kainin mo. Maganda itong show na to, ha? Maayos. Isa pa lang. No. Mamili ka, Jonathan. I-shoot mo. Ba? Ay? Isot mo agad? Okay. At sino ang gusto mong tumulong sa'yo? Brad Pitt. Brad Pitt. Alien, ito ang tanong. Nang maimbento ang larong basketball noong 1891, ano ang unang ginamit na bola ng mga players? Ito na, kwento ng lolo ko to. Ang ginamit nilang bola dahil naglalaro sila sa may beach. So, unang ginamit nila, beach balls. Kaya yung court, ang tawag, beach court. Okay. So, ang unang ginamit, beach ball. Kaya malaki ring nung araw eh. Yung nag-umpisa, laki eh. Beach balls. To be honest. Yan ang sabi ng lolo mo. Anong sabi ng lola mo, Chuchay? Wala isa lolo. Yung lola ko po, dati basketball player. And then? Ang ginamit po nila noon, bola ng volleyball. Lola mo? Kasi maganda daw yan tumalbog. Pang dribble. Yun ang sabi ng lola mo. Yun ang sabi ni Grandma. Wala yan sa lola ko. May lola ka pa, ha? Oh. Hindi. Ang ganda naman ang jacket ni Joey De Leon. Hanggang jacket lang yan. Mamahalin. Okay. Ako, agree ako kay Brad Pitt. Pwede ba yung uma-agree? Walang kwentang Gangnam. Okay. Soccer. Kasi yung soccer, yan ang nauna pang laro kaysa basketball. Kaya walang bola nun. So, ginamit nila bola ng soccer ball. Ay, yun soccer lang yun. Sa akin lang yun. Soccer ball. Bahala ka. Oh. So, paano kaya eventually naging basketball? Ba't di na lang soccer ball, no? Mga. Basket nga ba? Ewan ko. Yun ang tinatanong niyo. Jonathan, beach ball, is it a fact or bluff? Bluff. Bluff. Bluff na? Bluff na bluff. Is it a fact or a bluff? Bluff! Galing! Ang unang ginamit na bola sa basketball ay ang... Siyempre, tama si Joey De Leon! Soccer ball! Joey! Jonathan, you have 2,000! And you, Terence, please choose a square. Halikan mo. Sure. Halikan mo. At sino ang gusto mong halikan? Si Sir Joey po. Joey De Leon, halikan mo, and this is your question. Ayon sa librong The Art of Kissing, 96% of women like to be kissed in which part of their body?
Ayon sa 96%, gusto ng mga babae mahalikan sila sa leeg. Sa leeg. Talaga? Oo. Sa neck. Parang hindi, Joey. O sige, ikaw na. Total, babae ka naman. Kasi babae ako. Hinalik ka na ba kita? Siyempre babae ako. Parang pa hindi yan naman eh. siya kumukontra. Bata pa yan si Chuchay. Parang mas gusto kong hinahalikan sa lips. Lips. Dahil, Kasi, di ba, sinabi dun sa isang book, parang mas importante yung kissing kesa doon. O, di sa lips. Mali yung lips. ikaw, meron ka bang nahalikan na? Wala pa. Kaya ito, hula lang to. Kaya, Ano? alam mo, ang pinakamaruming parte ng, ano, yung bibig. Yung Sobra bibig. ka! Oo, dyan. Kaya kita mo yung kiss. Basahin mo pabalik. Sick. Sick. Oh, marumi. Magkakasakit ka. Kasi nga, nagpapasahan ng germs. So, Kaya- saan ang sagot mo? Ay, saan pa? Doon sa gitna ng, sa gitna ng ano? Dilim. Ng dilim. Sa gitna ng leeg. Tsaka sa dibdib, dito. Sa dibdib. Pawis na pawis ka? Ba't ka ba pawis na pawis? Malakas sa imagination ko eh. Dito siya. Dito, sa dibdib. Dito kasi malapit sa puso. Oo, sa puso ka. Yun nga sabi ko. Sa leeg. Is it a fact or a bluff? Fact. Fact na? Opo. Fact na. Alright. Is it a fact or a bluff? Of course, it's a fact! It's a fact. 96% po of women like to be kissed sa kanilang neck or leeg. Terence, you have 2,000! And Joseph, ang natitira na lamang sa'yo ay kainin mo. At ang natitira na lamang na hindi napipili ay si Chuchay! Wala ka ng choice, Joseph. Chuchay, this is your question. Sa salitang Ilocano, bakit naman napunta sa'yo to? Anong uri ng gulay ang utong? I think, sitaw. Ang utong ay sitaw sa salitang Ilocano. Diba? Ang lola ko po, Ilocano. Ayun. So, nagluluto siya ng utong. Ng pakbot. Pakbel. Minsan po, dunang-dung. Minsan binubong. Minsan sinahig. Dunang-dung. Alam nyo, mga kaibigan, yung utong, yan po ay patane. Patane. Kilala Patane. niyo ba yung comedian na si Patane? Si Patane. Oo, si Patane. Tingnan niyo itsura. Wala, maganda siya. Mukha siyang gulay. Oh, maganda. Oh, dahil nanghihina siya Mukhang madalas. Patane. Pero yun ang Patane. Patane. Nakakatawa yung nangihina siya palagi. Dahil gulay. Nakatawa sa hina. Alien, ikaw ba ay nakapunta na sa Ilocos at naka-avail ng utong? Ano ka ba, Ilocano ko? Ayun! Yan. Sa paborito mo ito? Oo. Paborito ko yan. Ay, natampal ko tuloy. Ano pa, paanong luto ba nito? Iba. Minsan, lagyan mo ng gata. Tsaka yan, minsan tumitigas. Kaya yan kamoting Pag kahoy. kulang sa luto. Oo. Kamoting Kamoting kahoy. kahoy. Di ba tumitigas pag ano? Masustansya. Parang kahoy. Oo, parang kahoy. Ginagawang bibingka. Pero Patane talaga. Hindi. Sitaw, Joey. Kamoting kahoy. UP yan, matalino yan. Sitaw! Is it a fact or a bluff? Fact. Ganda ng Pasok na pagsabi sila, niya. ha? So, dapat sure ka. Fact na? Fact na. Alright. Is it a fact or a bluff? Pasok! Congratulations! Wait lang. Congratulations! Thank you po. Ang utong po sa wikang Ilocano ay sitaw! Pasok si Joseph for 2,000. And now we will move on
immediately to round 1, level 2. And this time, each correct answer is worth 4,000. Terence, ikaw muna ang pipili. Blackboard, please reveal the squares. We have sinungaling ka, lagot ka, at magbayad ka. Anong message mo kay Jeronte? Ano na lang po, lagot ka. Lagot ka for 4,000. Mamili ka ng ganam. Si Ate Gladys po. Ouch! Miss Gladys po. Baka Ate Gladys naman. Chuchay, ito ang tanong. Noong 1386 sa bansang France, anong hayop ang nahatulan ng bitay? Mga dogs. Puppies. Oh. Bakit? Anong kasalanan? Hindi ko alam eh. Siguro may kinuha sila, na pinagbintangan sila. Madalas sila kumukuha ng mga hindi sa kanila, ganun. Diyos ko naman, kawawa naman, ang bibitay ng aso. Noong 1386 ba, ano bang nangyayari noon sa inyo? 15 years old ako noon eh. Kaya ang sagot dyan, ang tamang sagot dyan, ay baboy. Baboy. Binitay po yung baboy sa France noong 13 something. Baboy. Ganun yun eh, baboy. Francis yan. Binitay? Binitay, de baboy. Ikaw ba, kung 15 years old siya noong 1386 eh, ikaw, ilang taong ka na no? Hindi, wala pa ako. 1439 ako. Mas bata ako rito eh. Anong hayop kaya? Sabi ng lolo mo, ano pa? Ang binitay. Tiger. Binitay yung tiger? Yung tiger. Ba, buti nakalapit sila, no? No. Anong kasalanan? May ano siya, may yung isang prinsipe, isang archer, nilusob ng tiger. Patay. Ano ba tumatawa? Hindi, parang tama nga siya dahil may tie eh. Oh. Tiger, be tiger. Parang ano eh. Parang Eh, tama. nung pinakilala, sabi, Tay, girlfriend ko. Tiger. Terence, aso, is it a fact or a bluff? Fact. Fact, ang sabi niya sa aso. Fact na fact na? Fact na fact na. Aso nga ba ang binitay noon? Ano bang kasalanan ng aso? Huwag kayong alis, wala kaming kasalanan sa inyo. Babalik po ang Celebrity Vlog! We are now playing round 1, level 2 for 4,000 pesos, Terence. Ang sabi ni Chuchay ay aso. At ang sagot mo ay fact. At ang sabi ng Blackboard, is it a fact or a bluff? Oh! Ay, sorry! Bluff, Terence, because ang fact ay naganap ito sa Normandy, France. At ang binitay dahil sa pagkakasalang murder of a child ay, tama si Joey, baboy! Ang binitay noong 1386. Ang iyong 4,000 ay paghahatian ni Jonathan and Joseph. Jonathan, you have 4,000. Joseph, you have 4,000. And let's continue. Joseph, mamili ka ng square. Magbayad ka. Magbayad ka. Mamili ka ng gusto mong magbayad. Si Sir Joey po. Ito ang tanong. Sa ancient Egypt, Oh. ano ang ibinayad sa mga construction workers na nagtayo ng giant pyramids? Sa kanila, ang alam natin, ang pinaka hindi naluluma, matagal malumang pagkain ay honey. Kaya nga itinatawag sa mga magsing-irog yan eh. Dahil ibig Honey mo. sabihin, forever I love you, honey. Ayun. Forever sweet. Forever sweet. Yan ang binabayad doon sa mga nagtatrabaho, yung mga gumawa ng pyramid. Pyramid. Honey. Ilang taong ka nun? Wala, mga 9 months pa lang ako noon. Joey, hindi! No! Ano? Gold! Gold. Gold! Ginto. 24 karat gold! Wow. Di ba kasi nga dyan sa lugar na yan, ang hilig nila sa ginto, Okay. Ang hirap pa nila noon eh. ginagawa nila pang ang mga anito yan, yung mga nakaganyan. Ginagawa motel. Hindi. Anito! Yung ganon, yung
dinadasalan. Yung ganyan, nakaganyan. Sa may Pasig yun. Hindi, sa Egypt. Sa Sa Egypt. Sa Egypt. Gold. Gold. Ewan ko sa'yo. Alien, anong ibinayad sa mga nagtayo ng pyramid? To be honest, Joseph, ha? Ba? Yan na yan, to be honest mo. Ito, ang binayad sa kanila, beer. Party agad, Oo, party, kasi, party. Ano yan, Egypt yan, di ba? Doon, umiinom silang beer. Pero, Egypt, nakonekta mo? Ha? Beer ang binayad. Tsaka pagka lasing na sila, trabaho lang ng trabaho yun. Hanggang sa matapos yung pyramid. Oo. Joseph, is it a fact or a bluff? Bluff. Bluff, it's not honey. I think so. Bluff na bluff na. Bluff na bluff na. Bluff boy! Ayan. Is it a fact or a bluff? Bluff! Honey is a bluff. Ang bayad sa kanila ay, ang ganda ng paliwanag mo ha. Beer! Staple food ito ng mga Egyptian. Nilalasing. Dahil ito ay low in alcohol content at sagana sa vitamins and minerals. Joseph, you have 8,000. Pasok ka na sa susunod na round. And, Jonathan, ang natitira na lang sa'yo ay sinungaling ka! At ang natitira na lang dito ay alien. Pwede? Ito ang tanong. Sa isang British survey, ilang beses daw sa isang araw nagsisinungaling ang isang lalaki? To be honest, ha? Ayan. Jonathan. Kilala mo yung kauna-unahang Brad Pitt? Hindi. Ang sabihin ko sa'yo, ang kauna-unahang Brad Pitt ay si Saint Peter. Pitt. 3 beses siya nagsinungaling. No, not me! Ayan. Yun ang sinabi nun. Ayun. Kaya ang sagot yan, 3 times a day. Ladies first, ha? Mauna na ako. Okay. Sige. 3. Pare, alam mo, religyoso ko din eh. Pero, ikaw ang nagsinungaling ngayon. Ha? Hindi. Dahil ang tamang sagot dyan ay 9. Pangatlo ko pa lang yun. Yung sinungaling ko. 9 times. Grabe, ang dalas nyo naman Bakit? magsinungaling. Parang ano to, mahjong yan eh. Parang mahjong yan pag sisinungaling. Ang waiting mo, 3, 6, 9. Malamang isasagot mo 6. Hula ko lang. Hula ko lang yan. Paano mo nalaman? Tingnan mo. Grabe, ang galing mo, Diba, Joey. no? 3, 6, So, 3, 9 ako. 9. 9 times. Pero 6. Tingnan mo. Hula. Kasi ang pagsisinungaling, Jonathan. Uy. Kita mo yung pagsabi ko? Oo. Jonathan. Ayun, no? Kasi 6, Dahil, dahil ang pagsisinungaling ay masama. Alam natin yun, di ba? Di ba? Are you there? Okay, sasabihin na naman yung asosasyon niya. Sige, sabihin mo na. Hindi. Sinabi kasi ni Lola, pag nagiging masama, dikit yan eh. 6, 6, 6. Oh, yun. Asosasyon nila eh. Wala na, nag-quit na ako doon. Jonathan, is it a fact or a bluff? 3 times. Bluff. Bluff. Bluff na bluff na. Bluff na bluff. Anong tingin ng bluff board? Is it a fact or a bluff? It's a bluff! Eto, on average, ang lalaki ay nagsisinungaling sa jowa, kaibigan o katrabaho 6 times per day. But anyway, would like to say thank you to Terence. I hope you enjoy at good luck sa lahat ng laban. Thank you so much. Talo na. And this time sa ating round 2, ang maglalaban si Jonathan and si Joseph. Congratulations! Jonathan and Joseph, we are now playing round 2 and this is Word War. First to score 15,000 points wins this round at siya ang papasok sa ating jackpot round kung saan may pagkakataon kayong manalo ng ₱500,000 pesos. Yay! And your scores now will be reset to 0, please. At kung sino makascore ng 3 correct words, ay siyang papasok sa jackpot.
And here's our first category. Magaling! Ay, How's about some clue? magaling mag-basketball. Ang initials niya nasa Tito Vic and Joey. Ah, nandun? Katunog ng kampana. Jonathan and Joseph, kamay sa likod. And this is World War I. Tingin lang sa letters. You have 17, 16. Yes, Jonathan. Geronteng. Geronte. Is it correct? Geronte! Of course, it's Geronte. Jonathan, you have 5,000. And this is our next category. Kalaban ng tigre. Magic word. Kurt Bachman. Kamusta naman yun? Tindi nun. Ang tindi. Padilla Robin. Basta pag hindi tumama, kakainin ng tigre. Nako. Jonathan and Joseph, kamay sa likod. And this is World War II. Oh, bilis. Jonathan. Green Archers. Green Archers. Is it correct? Baliktad lang. Green Archers is correct. Jonathan, you have 10,000. Makahabol pa kaya si Joseph? Tutok lang dito sa Celebrity Vlog! We're playing round 2 and it is College of St. Benilde versus UP. Jonathan, you have 10,000. Isa na lang, pasok ka na. At tingnan natin si Joseph kung ano ang kanyang kapalaran. This is the next category. Malayo. Malas siya, malas na malas. Ay, naku. Ako, mahilig ako sa mga letters kanina. Yung clue ko, nasa Tito Vic and Joey. Ito ang letra niya eh. A to Z. Diyan galing yung sayaw ng lola ko. Yung Zumba. And this is World War III. Yes, Joseph. Zamboanga. Zamboanga. Zamboanga, is it correct? Finally! It is correct! Joseph, you have 5,000. Your first correct word. Next category, please. November 24. May jacket ako niyan. Ha? Dami. Dami. Dami ko jacket niyan. Ha, hindi black to, pak na pak. November 24. Ako, simple lang. Buntis niya yung asawa niya ngayon. Buntis yung asawa niya ngayon. And this is World War IV. Yes, Joseph. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Is it correct? Of course, it's Manny Pacquiao. I love it! Woo! Jonathan and Joseph, it's a tie. 10,000, isa na lang. Sino kaya ang papasok? Huwag na nating patagalin to. Next category, please. Poles apart. Yung isang word dyan, pag binaliktad mo ang tunog, kurap. Kurap. Ang sakit sa batok niyan. Delikado sa puso. Jonathan and Joseph, kamay sa likod. And this is World War V. Yes, Jonathan. Pork barrel. Pork barrel. Pork barrel, is it correct? Kurap. It is correct! Pork barrel! Jonathan, that's 15,000. Ikaw ang pasok sa ating jackpot round. Thank you so much, Joseph, for playing. And Jonathan, bonggang-bonggang ikaw ang umabot sa ating jackpot round. And Jonathan, you have a chance to answer our half of question. Last week, ang ating jackpot player
ay nag-share ng kanilang blessings dito sa lugar na ito. Let's watch this. Kanino nyo naman balak i-share ang inyong blessings? Yes, Bodhi. I-share namin sa Samaritan's Place Foundation. Nalaman ko nga itong institution na to, maganda talaga yung goal nila to take care of these kids habang nag-aantay sila ng mag-a-adapt sa kanila. Sana dahil sa dala namin dito para sa inyo, kahit paano mapasaya namin kayo. Yes, and maraming salamat sa Celebrity Bluff for giving us this chance na makatulong dito sa institution na to. They're not only beautiful on the outside, but obviously they have beautiful hearts, so it's a great thing. Thank you also to Celebrity Bluff for making this possible. Very nice! Very nice. Jonathan, kung sakaling makuha mo ang mga tamang sagot, kanino mo gustong i-share ang iyong napanalunan? Gusto ko po dun sa church namin sa Laguna. Our Lady of Miraculous Medal Parish. Ah, okay. Opo, kasi dun po ako lumaki talaga eh. Tapos gusto ko po tulungan yung pag-ayos ng church nila. Oh, that's nice. Let's play round 3 and this is the final four. Pipili ka ng 4 na sagot at saka palang magbibigay ng opinion ng ating mga mahalagang gang na mamamam. Okay, pwede naman tayong holding hands. Tapos, para mas relax ka. Tapos, pag 4 na correct answers, ibig sabihin, kung 25 isa, 100. 100, tama. Ang galing-galing. Plus a chance to win, magkano? 500. 500. 1,000 pesos. $500,000 pesos! So, are you ready? Ready? At narito ang iyong mga categories. Anong say mo? Only in the Pilipinas. Only in the Pilipinas. Only in the Pilipinas ang pinili niyang category. At ano kaya ang very important question? Malalaman natin sa pagbabalik ng Celebrity Vlog! It's played! Si Jonathan po ang nakapasok sa ating final round at ang category na pinili niya ay Only in the Pilipinas. Ito ang only question. Ayon sa National Statistics Office, ano ang top 4 most spoken languages o dialects sa Pilipinas? At narito ang 6 na posibleng tamang sagot. Ilocano, Cebuano/Bisaya, Hiligaynon/Ilonggo, Waray, Tagalog, Bicol/Bicol. Tagalog. Tagalog. Cebuano, Bisaya. Cebuano, Bisaya. Ilonggo. Hiligaynon, Ilonggo. Isa pa. Tsaka Ilocano. Ilocano. At this point, tatanungin natin ang ating mga gangnam. Kunin mo yung Bicol. Kasi ang dami Bicolano eh. Ang laki niyang Bicol. So, sa population pa lang nila, marami na nagsasalita niya. Bicol. Alam mo, bago mo pa ako tanungin, madagdagan ko lang, masusugan ko lang Ayan, sige. Ang isang salita ngayon na marami, Bekimon. Hindi ko sana. Yan ay galing dyan, nakapaloob dyan sa Bicol. Bicol. Nakakabit yan. Tama yan. Marami, no? Nako, ang tibay naman ng Bicol. Okay ba sa yung mga pinili ni Jonathan? Ate, okay ako dyan kasi sinama niya ako eh. Ilocana ako eh. Oh, ay, oo nga, yung kanina yung gulay. Ilocana kami eh. Well, okay sila sa Ilocano, pero pag-isipan mo daw ang Bicol. You have 30 seconds to change or not to change, and your timer starts now. Okay ba sa'yo yung mga napili mo, Ilocano, Cebuano, ganyan? May gusto kang Gusto ko palitan? ipasok yung Bicol, pero hindi ko alam kung anong tatanggalin ko eh. Ay, nako. Okay, you have 19, 18 seconds. Kung gusto mo ang Bicol, anong gusto mong tanggalin para maipasok ang Bicol? Pasok ko yung Bicol, alisin ko yung Ilonggo. Pasok ang Bicol, alisin ang Ilonggo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
And that is your final four. Pinasok ang Bicol, tinanggal ang Hiligaynon o Ilonggo. Let's reveal, Tagalog. Is it a fact or a bluff? It's a fact! You have 25,000 pesos. Tagalog, of course, is a fact. Tignan naman natin ang Cebuano o Bisaya. Cebuano o Bisaya, pasok ka ba? Is it a fact or a bluff? It's a fact! You have 50,000! Kayo, ano sa palagay ninyo? May pumasok na ba sa sagot ninyo? Magbabalik pa po ang Celebrity Vlog! Jonathan, meron ka ng 50,000. Nakakatuwa naman para dun sa mga taga-Binyan, ano? Ang bait-bait ito, tutulong sa kanilang church. Buksan natin ang Ilocano. Total, nandiyan ka na rin lang, Joey. Ilocano, siya na ba ang bubuo sa 75,000? Is it a fact? Wow! 75,000! Wow! Buksan muna natin ang hindi mo pinili, ang waray. Dahil hindi mo pinili yan, dapat yan ay bluff. Let's reveal waray. Dapat bluff. 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 Yes. Dito na talaga siya nahirapang mag-isip, ano? Bakit mo ba pinalitan ang Hiligaynon ng Bicol? Ayan, dalawa kami. Tig-isa kami dyan. Bakit? Pinag-iisipan ko rin po kasi kanina pa eh. Bicol. Eh, sabi ni Sir Brad Pitt. Ikaw lang. Sino sumusog? Sino sumusog? Naniniwala po talaga ako kay Sir Brad Pitt. Oo. Naniniwala siya sa'yo. Tingnan natin. Bicol. Bicol. Is it a